Kaagad nang umalis si Silab. Alam ng matanda na totoo ang sinasabi ng gabay dahil minsan na rin niyang nasaksihan ang ganong kakayahan. Ito ay nang bata pa ang ama ni Penpen. Kapwa may nakatagong lakas ang dalawa. Lalabas lang sa oras na makaramdam sila ng matinding emosyon gaya ng galit. At sa oras na pakawalan ito ng binata, maaaring madamay ang kahit anong nasa paligid. Kaya naman nagpasya si Lolo Munding na sabihin ito sa binata kapag nagising. Kinabukasan maagang nagising si Pen. Kaagad nitong hinanap si Lolo Munding dahil hindi niya naabutang dumating ang matanda. Nakita ito ng binatang nagbibigkis ng mga kahoy na panggatong. Bukod kasi sa ginagawang banig, nag-iipon din ng mga tuyong kahoy si Pen upang ipagbili. Nang mapansin ni Lolo Munding na gising na ang apo, dali-dali itong tinawag at kinausap. Naupo naman si Pen sa tabi nito. Masuring nakinig sa mga sinasabi ng matanda. Makinig kang mabuti, apo. Alam kong hindi ka na bata para hindi maunawaan ang nangyari. Ang pagkamatay mo doon sa kasama ng mga kalalakiang sumugod dito sa bahay, hindi lang nagkataon. Wika ni Lolo Munding. O nga pala, Lolo. Bigla na lang po kasing lumabas yun nang hindi ko naman po ginagamit. Panggapos lang po sana ng dasal ang gagawin ko. Pero napatay ko yung lalaki. Tugon ni Pen. Ito ang halimbawa ng nakatago mong lakas. Sa ngayon, makikinig pa sa'yo ang katawan mo. Paano kung dumating ang araw na hindi mo na kayang kontrolin yan? Wika ni Lolo Munding. Hindi ko rin po alam ang gagawin ko, Lolo. Sana po may paraan para mapigilan ng sakon ng mangyayari. Sa oras na dumating yung panahon na sinasabi niyo. Tugon ni Pen. May mga paraan pa, Penpen. Ngunit masyado pang mura ang isipan mo para maunawaan ang lahat-lahat. Sa ngayon, ipapayo ko lang sa'yo na wag na munang lalabas ng walang kasama. Tumango naman si Pen bilang pagsang-ayon sa matanda. Matapos nagpaalam itong pupunta sa ilog upang manguha ng isda. Pinayagan naman ito ni Lolo Munding dahil tanaw naman mula sa kanilang tahanan ang ilog. Huwag ka masyadong lalayo. Nang sa ganon marinig mo ang pagtawag ko mamayang tanghalian. Wika ni Lolo Munding. Opo, Lolo Munding. Sige po. Alis na po ako. Laking pasasalamat ni Lolo Munding na nagawa silang iligtas ng gabay na tikbalang ni Tiago. Habang pinagmamasdan mula sa malayo ang apo, unti-unti nitong nakikita ang pagkapareho ng mag-ama. Kung nabubuhay ka lang, Tiago, siguradong mararamdaman mo ang pakiramdam ko ngayon. Pero sumalangit nawa ang iyong kaluluwa, anak. Huwag kang mag-alala. Nasa maayos na kalagayan si Penpen. Lumipas ang mga araw. Patuloy na hinasa ng matanda ang kakayahan ni Pen dahil alam nitong darating ang panahon. Magkakaharap sila ng mga taong pumatay sa mga magulang. Lo, bakit naman kailangan ko pang magsanay ng ganito araw-araw? Wala naman tayong dapat katakutan, hindi ba? Tanong ni Pen habang hinahabol ang hininga. Kakatapos lang nitong tumakbo ng 2 ikot sa kanilang bakuran. Ginagawa ito ni Lolo Munding para hasain ang pisikal na lakas ng binata at ang kanyang katatagan. Ito lang ang paraan para mahasa ang lakas ng mga binti mo at katatagan ng buo mong katawan.
Kailangan mong maging handa para pagdating ng tamang panahon, maayos mong magagampanan ng tungkuling nakaatang sa balikat mo, Ped. Tugon ni Lolo Monding. Napabuntong hininga si Pen. Muling tumakbo. Kailangan niyang makumpleto ang 5 ikot bago magpahinga. Ginagawa ito ng binata tuwing umaga. Pagsapit naman ng tanghali, pinapatulog ito ng matanda. Ngunit dahil sa kakulitan at katigasan ng ulo, pumupuslit ito. Inaantay lang ni Pen na makatulog ang matanda. Kaagad ding umaalis ng tahanan. Madalas itong nagpupunta sa kagubatan para manguha ng mga hinog na bungang kahoy. Dahil dito, hindi maiwasang mapahamak ang paslit. Nang mga sandaling ito nangunguha ng hinog na bayabas ang bata, nang bigla itong makarinig ng malakas na angil sa paligid. Alam ni Pen na walang asong nakatira sa lugar dahil napakalayo pa ng susunod na bahay mula sa kanyang kinaroroonan. Medyo mataas ang punong inakyatan ng binata, kaya kitang-kita nito ang anumang kumikilos sa ibaba. Nanlaki mga mata ni Pen nang makita ang isang malaking nilalang na gumagapang. Huminto ito at inamoy ang paligid. Nanlamig si Pen nang biglang tumingala ang nilalang. Ngunit nakahinga ito ng maluwag dahil nakitang wala itong mata. Inantay ng binatang makaalis ang nilalang. Ngunit sa kasamaang palad, nagpaikot-ikot ito sa puno ng bayabas habang inaamoy ang naiwang tsinyela sa ibaba. Biglang tumingala ang nilalang at umangil ng napakalakas. Nataranta si Pen at dali-daling lumipat ng sanga. Ngunit nabali ito, dahilan para bumulusok siya pa ibaba. Dahil dito ay nabalian ng braso si Pen. Namilipit ito sa sakit. Tumalon pa ibaba ang nilalang at marahang lumapit sa paslit. Walang nagawa si Pen ng mga sandaling iyon kung hindi ang umiyak. Dahan-dahan itong bumangon. Inantay na makalapit ang nilalang. Patuloy itong umaangil habang tumutulo ang laway. Napapikit na lang si Pen habang inaantay na lumapat ang pangil o kuko ng nilalang sa kanyang balat. Ngunit napadilat ito nang biglang makarinig ng malakas na atungal. Bahagya itong napangiti nang makita si Silab. Yan ang nararapat sa mga batang hindi marunong sumunod. Pasalamat ka at nabutang kita. Dahil kung hindi, naging tanghalian ka na ng galmog na yon. Wika ni Silab. Hindi naman nagsalita si Pen. Napayuko na lang ito. Sapo ang nabaling braso. Ang nilalang ay tumakbo palayo matapos itong hambalusin ni Silab. Naupo ang gabay sa harap ng binata. Kinuha ang mutya ng kambal ng saging mula sa loob ng damit ni Pen. Inilapat sa sugat. Kahit kailan talaga, pasaway kang bata ka. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin sa'yo. Sa oras na malaman ito ng iyong ama, siguradong mananagot ako. Wika ni Silab habang patuloy na ginagamot ang braso ng binata. Nakalimutan mo bang wala na si tatay? Tanong ni Pen. Alam ko. At hindi mo na kailangang ipaalala sa akin. Kaya nga ako nandito para gabayan ka. Pero anong ginagawa mo? Ipinapahamak mo ang sarili mo at pinag-aalala kaming mga nagmamahal sa'yo. Pangaral ng gabay.
Matapos ang ilang minuto ay tuluyan ng gumaling ang nabaling braso ng binata. Kagad na silang umalis. Nakasalubong ng dalawa si Lolo Munding. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha ng matanda. Saan ka ba nanggaling, bata ka? Abay, pinapatulog lang kita kanina. Paglingon ko, wala ka na. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Lolo Munding. Pasensya na po, Lolo, kung tumakas po ako. Nanguha lang po ako ng bayabas sa gubat. Hinabol ng galmog, nahulog sa puno, at nabalian ng braso. Ano ka ba naman, Penpen? Paano kung napahamak ka? Anong mukhang ihaharap ko sa nanay at tatay mo? Wika ni Lolo Munding. Pasensya na po uli, Lolo. Hindi na po mauulit. Tugon ng paslit. Napailing na lang si Lolo Munding dahil paulit-ulit na lang itong sinasabi ni Pen. Hindi ko alam kung kailan ka madadala. Pero sana lang, wag na umabot sa puntong pagsisiyan mo ang katigasan ng ulo mo. Muling wika ni Lolo Munding. Pagdating sa tahanan, kagad pumasok sa kwarto si Pen. Buong maghapon nitong hindi lumabas. Ang buong akala ng matanda. Nandoon lang ito at pinagsisisiyan ang nagawang mali. Ngunit pagsapit ng hapon ay laking gulat nito. Nang tinawag ang apo para kumain ay hindi ito sumasagot. Nagpa siya si Lolo Munding na puntahan ang kwarto. Nanlaki ang mga mata ng matanda dahil wala na naman doon si Pen. Por Diyos por santo naman tong batang to. Ano ba tong anak mo, Tiago? Hindi ko na talaga alam kung ano nangyayari sa batang to. Wika ng matanda sa sarili. Akmang lalabas na sana ito ng tahanan nang bigla siyang sinalubong ni Silab. Hayaan mo muna siya, Munding. Tignan mo. Ayon si Pen. Huwag ka masyadong mag-alala sa kanya. Kung minsan kailangan din niya ng kalayaan. Bata pa ang apo mo. Bagaman sinasabi ko na kailangan niyang matuto sa buhay sa murang edad. Ngunit naiisip ko, tinatanggal natin ang kalayaan niyang maging paslit. Napaisip si Lolo Munding sa mga sinabi ng gabay. Napagtantong sa loob ng halos 2 taon. Itinutok ni Pen ang kanyang sarili sa pagsasanay. Halos nakalimutan na ng matanda na paslit pa ang apo. Mukhang tama ka nga, Silab. Siguro nga, mas makakabuting hayaan natin siyang gawin ang gusto niya. Simula ng araw na yon, hinayaan ng matanda si Pen. Hindi niya din ito hinigpitan sa pagsasanay. Ngunit tila nakasanayan na ng bata ang araw-araw na gawain. Tumatakbo ito ng 5 ikot sa kanilang bakuran. Pagkatapos ay hahakutin ito ang mga sinibak na kahoy. Pagdating ng tanghali ay magbabasa ng mga aralin. Pagkatapos ay higa sandali para magsiesta. Paggising ni Pen, magpapaalam itong aalis. Nagulat siya dahil sa kauna-unahang pagkakataon, pinayagan siya ni Lolo Munding. Sigurado po ba kay Lolo? Hindi niyo po ako pagbabawalang pupunta sa gubat? Tanong ni Pen. Hindi na. Alam mo na siguro ang mga dapat gawin. Sige, humayo ka po. Mabilis siyang tumakbo papasok sa kagubatan. At gaya ng dating nakagawian, nanguha lang ito ng prutas at kagad nang umuwi. Kinakikitaan ni Lolo Munding ng kakaibang sigla si Pen. Nagpapasalamat ito dahil gumana ang kanyang taktika.
Napagtanto nito na tama ang hayaan si Pen na gawin ang gusto niya. Kusang maihinog ang kanyang pagkatao sa mga tungkuling nakaatang sa kanya. Ngunit lingid sa kalaman ng matanda na ang kalayaang ibinibigay sa apo ang siyang magiging daan ng pagkatunton sa kanila ng mga kalaban. Minsang naglalakad si Pen pauwi. Kasabay nito si Silab, ngunit nakadistansya ang gabay dahil ayaw nitong lumaki si Pen na umaasa sa kanya. Nagagampanan naman ni Silab ang kanyang tungkulin bilang tagapangalaga ni Pen. Ngunit alam nito na kailangang tumayo ni Pen sa kanyang sariling paa. Papauwi na ang mga ito nang bigla niyang makasalubong ang dalawang kalalakihang pababa ng bundok. Nakatitig lang si Silab kay Pen. Tinitignan kung ano ang magiging reaksyon nito. Lumapit ang isa sa mga kalalakihan kay Pen. Nagsimulang magtanong. Bata, maaari mo bang sabihin sa amin kung gaano kalayo dito ang susunod na baryo? Medyo malayo pa po. Paglabas nyo ng bundok na yan, bayan na po yun. Ganun ba? Isa pang tanong. May nakita ka ba ditong matandang putol yung kamay tapos may kasamang bata? Nagulat si Silab sa tanong ng lalaki. Napagtanto ng gabay na ang mga kalalakihang ito kabilang sa mga taong pumatay sa mga magulang ni Pen. Ngunit nakita nitong kalmado ang sitwasyon kaya hindi siya lumabas sa pinagtataguan. Patuloy na nakipag-usap si Pen sa mga kalalakihan. Nang masagot na ng paslit ang katanungan, kaagad ding umalis ang mga ito. Kinuha ni Silab ang pagkakataong iyon upang puntahan si Penpen. Bilisan mo, Pen. Kailangan na nating umuwi. Nasa panganib ang buhay ng lolo munding mo. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Ang mga kalalakihang iyon, kabilang sa mga taong pumatay sa iyong ama. Kailangan nating makarating sa bahay bago pa nila madaanan si Munding. Dali-daling isinakay ni Silab ang binata sa kanyang likuran at tumakbo pauwi. Laking pasasalamat nito dahil hindi pa nakakarating ang mga kalalakihan. Nakahinga ng maluwag si Silab nang maabutan ang matandang nagluluto sa loob ng tahanan. Mabuti naman at nakauwi na kayo. Maya-maya lang kakain na tayo. Wika ni Lolo Munding. Wala itong alam sa mga nangyayari. Ngunit nagulat ito sa sinabi ni Silab. Huwag kang lalabas ng tahanan. Namataan ko ang mga taong kasama sa pagpatay kay Tiago. Si Pen ang napagtanungan nila. Sumilip sa bintana ang matanda. Ngunit wala itong nakita. Ganun ba? Kung ganun, nahanap na nila tayo. Tanong ni Lolo Munding. Sila po ba yung sinasabi niyong kalaban natin? Ano po bang kasalanan natin sa kanila, Lolo? Napatingin si Lolo Munding kay Silab. Tumangulang ito. Nangangahulugang sumasang-ayon sa anumang balak gawin ng matanda. Wala tayong kasalanan sa kanila. Sila ang may malaking kasalanan sa atin, lalong-lalo na sa'yo. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong lumakas. Pagpapaliwanag ni Lolo Munding. Kasalanan? Wala naman po silang ginawa sa akin .
Nagtanong lang sila kung… Teka, tayo ba yung tinutukoy ng mga lalaki kanina? Dapat pala tinuro ko na lang dito, no, yung bahay natin? Tugon ni Pen. Ay nako, itong apo ko. Yan ang wag mong gagawin. Dahil sa oras na malaman nilang kinaroroonan natin, pwede tayong mapahamak. Lalo na't hindi ka pa handa sa mga mangyayari. Hanggat maaari, hindi nila tayo pwedeng… Hindi na ituloy ni Lolo Munding ang sasabihin. Bigla itong nakarinig ng mga taong tumatawag sa labas ng bahay. Walang lalabas. Munding, dalin mo si Pen sa likod ng bahay. Wika ni Silab. Sandali lang, bakit naman tayo tatakas? Di ba wala naman tayong kasalanan sa kanila? Tugon ni Pen. Huwag kang makulit, Pen. Sumunod ka na lang. Muling wika ni Silab. Ikaw ang nagturo sa akin na wag aatras kung alam mong wala kang kasalanan. Kaya hindi tayo aatras. Isa pa, dalawa lang naman sila oh. Tugon ni Pen. Mukhang hindi ko mababago ang isip ng batang to, Munding. Sigurado ka ba? Gusto mo tong gawin, Pen? Ikaw lang ang inaantay ko. Tugon ni Silab. Ramdam ni Pen ang kakaibang aura ng gabay. Bakit hindi tayo makipaglaro sa kanila? Tara! Kung ganon, maganda ka. Sundin mo ang lahat ng ituturo ko sa'yo. Wika ni Silab. Naglakad si Pen palabas ng bakuran upang harapin ang dalawang lalaki. Nagulat ang mga ito nang makita ang paslit. Walang kaalam-alam ang mga ito sa susunod na mangyayari. Ano pong maitutulong ko sa inyo? Teka, di ba kayo po yung nakita ko sa gubat? Tanong ni Pen. Oo, kami nga. Alam mo bang masama ang pagsisinungaling? Hindi ba tinanong ka namin kung kakilala mo yung matandang may putol na kamay? Tanong ng lalaki. Hindi naman po ako nagsisinungaling ah. Marami po kasi yung may putol na kamay dito sa bayan. Hindi nyo naman po nilinaw kung sino yung hinahanap nyo eh. Tugon ni Pen. Napakunot ang noo ng lalaki. Akmang bubunot ng patalim nang bigla namang magpakita si Silab. Pag-angat ng tingin nito, hindi na nakapaghanda dahil malakas na sipa ang ibinigay sa kanya ng gabay. Maganda ka, Pen. Hindi susuko ang mga yan ng basta-basta. Ikaw ang pupunteryahin nila. Hindi rin ako magbibitaw ng ilan pang pisikal na atake. Ikaw ang aasahan ko sa labang to. Wika ni Silab. Walang pag-aalinlangang tumayo si Pen para masigurado ang kanilang panalo. Palihim na sumanib ang gabay sa mutya ni Pen. Sa pamamaraang ito, maaaring gamitin ang buong potensyal ng mutya sa parehong espiritual at pisikal na atake. Samantala ilang sandali pa ang nakalipas, muling tumayo ang lalaking sinipa ni Silab. Nagtataka ito kung saan nanggaling ang tikbalang, ni hindi man lang niya ito naramdaman. Mag-iingat ka, Kabadong. May kasamang tikbalang ang batang yan. Gaya ng sinabi ni Eliezer, hindi biro ang nilalang na yon. Wala na siya. Hindi ko na nararamdaman ang presensya nito sa paligid. Pag-uusap ng dalawa. Nagpalinga-linga ang mga ito sa paligid na tila may kung anong hinahanap. Nandito po ako sa harapan nyo.
May hinahanap ba kayo? Wika ni Pen. Nilingon ito ng isa sa mga kalalakihan at hinatak ang damit. Nasaan ang tikbalang? Magsalita ka kung ayaw mong masaktan. Napangiti na lang si Pen at muling nagsalita para lalong asarin ang mga kalalakihan. Tikbalang? Wala naman pong tikbalang dito ah. Ako lang naman yung nasa harapan nyo. Wika ni Pen. Huwag mo kong pinaglulokong bata ka. Sabihin mo sa akin. Hindi nito naituloy ang sasabihin dahil biglang hinawakan ni Pen ang kamay nito. Buong puwersang piniga. Hindi makapaniwala ang lalaki sa lakas ng katawan ni Pen. Napalo dito habang pilit na pinanglalabanan ang nararamdamang sakit. Ano po pala yung pangalan nyo? Kanina pa tayo naglalaro. Hindi nyo man lang masabi ang pangalan nyo sa akin. Hindi po ba kabastusan yun? Tanong ni Pen. Bigla namang sumugod ang isa sa mga kasama nito. Ngunit nagawang saluhin ni Pen ang kanyang kamay. Abata, ano ba to? Anong klaseng bata ka? Wika ng isa pang lalaki. Mag-iingat ka, Kabadong. Nasa loob ng katawan niya ang tikbalang. Tama nga ang sinabi ni Eliezer. Hindi nga biro ang kakayahan ng pamilyang to. Tugon ni Ernesto. Badong pala ang pangalan mo. At ikaw naman po, Ernesto. Kung ganon, ikinagagalak ko kayong makilala. Muling wika ni Pen. Sabay hatak sa kamay ni Ernesto. Sinuntok niya ang panga nito. Bagaman maliit ang kamao ng binata, malaking pinsala naman ang naidulot nito sa kalaban. Halos maubos ang ngipin nito matapos suntukin ni Pen. Mag-iingat ka. Magbabato ng tigal po ang isa sa kanila. Wika ni Silab. Tigal po. Huwag kang mag-alala. Alam kong gagawin ko. Tugon ni Pen. Masyado kang mayabang. Ayan na. Mata sa kalaban. Wika ni Silab. Nag-angat ng tingin si Pen. Naramdaman nitong biglang nanigas ang katawan. Eto ba yung ginawa niya? Parang ito din yung nilaro natin dati. Nung tinali mo yung paa ko. Ano nga ba yung ginawa ko nun? Alam ko na. Ganito pala. Tugon ni Pen. Laking gulat ng dalawang lalaki. Nang kalasin ng binata ang dasal na ibinato ng mga ito. Hindi na masama. Kahit papano, may natutunan ka rin pala sa mga tinuro ko sa'yo. Ay nako, ikaw lang tong walang tiwala sa akin eh. Sige, panalo ka na. Ngayon, ano na ang susunod mong gagawin? Ibalik sa kanila kung anong ginawa sa akin? Aawatin pa sana ni Silab ang binata. Ngunit wala na itong nagawa. Dahil biglang nagbato ng tigal po si Pen. Dahilan para mamilipit sa sakit ang dalawa. Hanggang sa kapwa ito nawalan ng malay. Nako naman. Mali ang ginawa mo. Bakit ka naman nagbato ng tigal po? Tanong ni Silab. Ano bang dapat kong gawin? Tugon ni Pen. Dapat ginulpi mo muna. Alam mo bang, kanina pa ako nang gigigil sa mga yan. Tugon ni Silab. Matapos ay lumabas ito sa mutya. Pinagdadampot ang dalawang kalalakihan at itinali sa isang puno. Maya-maya pa ay lumabas si Lolo Munding.
Mabuti naman at nagawa mong talunin ng mga ito. Hindi na sila dapat makabalik sa kanilang amo. Sa oras na malaman ni Eliezer ang kinaroroonan natin, siguradong malalagay tayo sa panganib. Silab, ikaw na ang bahala sa mga yan. Wika ni Lolo Munding. Gamit naman ng kakaibang kakayahan ni Silab, binura nito ang alaala ni Ernesto at Badong. Hinayaan nilang magkamalay ang mga ito. Parang walang nangyaring naglakad ang dalawa papalayo. Ano ba talagang kailangan nila sa atin, Lo? Bakit nila tayo hinahanap? Tanong ni Pen. Nang mga sandaling iyon nagpaalam na si Silab. Kaya naman walang ibang mapagbalingan ang matanda para sagutin ang tanong ng apo. Hanggang sa wala na itong nagawa, kung hindi sabihin ang katotohanan. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko, Pen. Ang mga kalalakihang nakalaban nyo ni Silab, kasama ng mga taong pumatay sa iyong ama at ina. Biglang naging seryoso ang mukha ni Pen nang marinig ang mga katagang ito. Nasabi nga po yan ni Silab. Pero bakit po? Ano po bang kasalanan nila? Tanong ni Pen. Wala silang kasalanan, Pen. Ginawa lang nila kung ano ang tama. Sinubukan nilang iwasto ang mali. Tugon ni Lolo Munding. Pinaliwanag nito ang pangyayari at unti-unting nakaramdam ng galit si Pen. Hindi nito akalaing siya ang naging dahilan ng pagkamatay ng mga magulang. Kung hindi ako naging mahina noon, dapat buhay pa sina tatay. Kasalanan ko ang lahat ng to eh. Hindi ako lumaban sa mga nananakit sa akin. Wika ni Pen. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga nangyari, Pen. Tama lang ang ginawa mong pagpapakumbaba. Hindi karuwagan o kahinaan ang pinakita mo, kung hindi isang ehemplo ng mabuting bata. Tugon ni Lolo Munding. Kahit na po, Lolo, anuin mong pagiging mabuting ehemplo kung patay na mga magulang mo. Kasalanan ko pa rin kung bakit namatay sina tatay. Kasalanan ko dahil naging mahina ako. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit nagagalit si Silab sa tuwing tumatakas ako sa aking mga aralin. Alam ko na ang ibig sabihin ng matinding pagsasanay na pinagdadaanan ko. Tapos na ako sa pagiging mahina, Lolo. Panahon na siguro para tumayo sa sarili ko mga paa. Hindi akalain ni Lolo Munding na ganon ang magiging reaksyon ng apo. Inakala nitong magmumukmuk si Pen. Ngunit iba ang kinalabasan ng pagsasabi nito ng katotohanan. Naging mas matatag ang binata. Sinikap nitong maging mas malakas. Nalabis namang kinatuwa ni Lolo Munding. Ganyan nga, Apo. Maging matatag ka. Tandaan mo, may tungkuling nakaatang sa mga balikat mo. Hindi lang para ipagiganti ang mga magulang mo, kung hindi para itaguyod ang ating angkan. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng kakayahan ng iyong ama. Wika ni Lolo Munding. Lingid sa kaalaman ng dalawa na nakikinig lang si Silab. Natuwa ito sa kinalabasan ng ginawa ni Lolo Munding. Ngunit hindi pa rin maaalis ang katotohanan na masyado pang bata si Pen para sa ganitong kabigat na responsibilidad. Kinagabihan habang nagpapahinga, kinausap ni Silab ang matanda. Hiniling nito na hayaan siyang sanayin ng gusto si Pen upang maging handa sa lahat ng pagdadaanan nito sa hinaharap.
Sa palagay ko ay kulang pa ang mga naituro natin sa kanya. May mga bagay pa siyang dapat malaman, lalo na tungkol sa isa pang kakayahang nakatago sa kanyang katauhan. Wika ni Silab. Oo nga no. Tama ka Silab. Kamuntikan ko nang makalimutan na isa palang malakas na mambabarang ang nanay ni Pen. Sige, pumapayag ako sa gusto mong mangyari. Alam kong hindi mo papabayaan ang anak ni Tiago, kaya gawin mo ang nararapat. Tugon ni Lolo Monding. Ngunit kailangan mong magsakripisyo, Tandang Monding. Hindi matututo si Pen hanggat nariyan ka sa kanyang tabi. May nakikita siyang masasandalan. Pabayaan mo siyang tumayo sa sariling paa, gaya ng sinabi niya. Matapos ang pag-uusap na yun, nagpasya ang matandang umalis. Naiwan sa pangalaga ng tikbalang ang paslit. Kinabukasan, hinanap ni Pen si Lolo Monding, ngunit hindi niya ito makita. Huwag mo nang hanapin si Monding dahil wala siya dito. Hindi mo siya makikita sa loob ng mahabang panahon. Tanging ako lang ang makakasama mo. Kaya umayos ka kung ayaw mong tadyakan ng isang tikbalang. Biglang nanlaki ang mga mata ni Pen dahil sa sinabi ni Silab. Alam ng binata na mainitin ang ulo nito. Pero sa pagkakataong iyon, bagyang nakaramdam ng totoong takot si Pen. Marami itong lumabas ng bahay upang gawin ang mga nakasanayang gawain. Matapos ay naupo ito sa atangan upang antayin si Lolo Monding. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito dumating. Nakita ni Silab ang pananamlay sa binata. Gaya ng inaasahan ay nangungulila ito sa kanyang lolo. Ilang araw na ganon ang kilos ni Pen. Hinayaan lang siya ni Silab hanggang sa kusa itong nagbalik sa normal. Maayos na ba ang kondisyon mo ngayon? Kung ganon maganda ka dahil may pupuntahan tayo. Wika ni Silab. Kagad namang tumayo ang binata. Nag-ayos ng kagamitan. Bagay na pinagtatakahan ng gabay. Dahil kadalasan, nagtatanong pa ito ng maraming beses bago sumunod. Tara na Silab, para makarating tayo sa pupuntahan natin na maaga. Kagad nang lumabas ng tahanan si Pen. Nakasunod lang sa kanya si Silab. O bakit? Alam mo ba kung saan tayo pupunta? Tanong ni Silab. Kanina ko pa nga inaantay na sabihin mo sa akin kung saan tayo pupunta eh. Pero hindi ka naman kumikibo. Saan nga ba tayo pupunta? Tugon ni Pen. Babalik tayo sa dati niyong tahanan. Tugon ni Silab. Hindi na kumibo pa si Pen. Patuloy lang itong naglakad. Dahilan para mairita ang gabay. Hinampas nito ang palakol sa harapan ng paslit upang maharangan ito. Kanina pa ako naiirita sa kilos mo. Anong problema? Nung puro tanong tapos reklamo ko, nagagalit ka. Ngayon tahimik lang ako, galit ka pa din. Alam mo, hindi ko maintindihan yung ugaling meron kay. Ganyan ba talaga kayong mga tikbalang? Anong sinasabi mo? Iniinsulto mo ba ako? Hoy, wala akong sinasabing masama ah. Ikaw to nag-iisip ng kung ano-ano eh.
Wala nang nagawa si Silab. Hinayaan na lang nito si Pen. Patuloy na naglakad ang dalawa nang hindi nagpapansinan. Nakarating ang mga ito sa tabi ng ilog. Nakaramdam ng gutom ang paslit. Kaya naman naisipan nitong manghuli ng isda sa ilog. Pinapanood lang ito ni Silab. Ilang minutong nakalipas ay wala pa ring nahuhuli si Pen. Ano ba naman yan oh? Bakit ba ang ilap ng mga isda dito? Teka, ano yun? Wika ng binata. Nakaamoy ito ng inihaw na karne. Nang tumingin sa pangpang, napansin nito ang siga. Sa tabi nito ay may nakatusok na inihaw na karne at ilang pirasong prutas. Pasimpleng naglakad ang binata papunta sa siga. Nung una ay naupo lang ito, hanggang sa unti-unti nang nakalapit sa inihaw na karne. Akmang dadamputin na sana ito, nang biglang magsalita si Silab. Kumakain ka ba ng karne ng bayawak? Kung hindi, wag mo nang tikman. Baka masayang lang. Hindi na umimik si Pen dahil gutom na ito. Wala na siyang pakialam kung anong uri ito ng karne. Habang kumakain, pinagbiyak siya ng buko ni Silab. Dahan-dahan lang. Baka mabulunan ka. O hindi kaya malunok mo yung buto. Salamat Silab ah. Pasensya ka na kung masungit ako sa'yo kanina. Hindi ko lang kasi maisip kung bakit umalis si Lolo Munding. Hindi nga nagpaalam eh. Wika ni Pen. May mga mahalagang bagay lang siyang kailangang gawin. At hindi na siya nagpaalam dahil alam niyang hindi mo siya papayagan. Bilisan mo nang kumain. Palubog na ang araw. Malayo pa ang lalakarin natin. Tugon ni Silab. Malayo pa pala yung lalakarin natin eh. Eh bakit hindi mo na lang ako isakay sa likod mo para mas mabilis tayong makarating? Tanong ni Pen. Nagbuga ng hangin sa ilong si Silab. Padabog na tumayo. Isa kong prinsipe ng mga tikbalang. Bakit naman kita isasakay? Tugon ni Silab. Ngunit lalo siyang inasar ng binata. Eh bakit nung nakaraang araw, sinakay mo naman ako sa likod mo? Hindi na nakapagsalita si Silab ng mga oras na yun dahil alam niyang hahaba lang ang diskusyon sa oras na patulan niya ang pangaasar ni Pen. Matapos kumain, saktong natuyo na din ang mga damit ng binata. Muli silang nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa marating ang isa pang lumang bahay. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, kaya dali-daling pumasok ang dalawa upang sumilong. Gumawa ng siga si Silab. Nilinis ang paligid upang magsilbing higaan ni Pen. Ngunit habang ginagawa niya ito, nakita ng gabay na nakatayo ang binata sa harapan at nakapamewang. Oh, ano sa tingin mo yung ginagawa mo Silab? Nililinis ko ang bahaging ito para may higaan ka. Hindi na kailangan. Hanggang kailan mo ba ako ituturing na bata? Malaki na ako. Alam ko na kung paano asikasuhin yung mga pangangailangan. Ako nang bahala sa sarili ko. Pag-uusap ng dalawa. Biglang napahinto si Silab sa ginagawa. Sa hindi malamang dahilan, tila nasaktan ito sa sinabi ni Pen. Sige, ikaw ang bahala. Dito na lang ako matutulog sa tabi.
Wika ng gabay. Hindi nito maipaliwanag ang nararamdaman. Ito ang unang beses na nangyari sa kanya ang ganon. Gayunpaman, minabuti niyang unawain ang sinabi ni Pen. Dahil kung tutuusin, ito naman ang gusto niyang mangyari. Ang matutong tumayo sa sariling paa ang anak ng kanyang yumaong Panginoon. Habang natutulog ang paslit, pinagmamasdan niya ito. Hindi maiwasang maalala ang nakaraan, lalo na nang nabubuhay pa ang ama at ina nito. Ilang sandali pa ang nakalipas ay biglang nanginig si Pen. Dali-dali nitong tinanggal ang kanyang balabal na gawa sa balat ng hayop. Itinakip sa katawan ng paslit. Pasensya ka na kung wala akong nagawa para iligtas ang iyong ama. At sana hayaan mo kong alagaan ka bilang pangbawi sa kapabayaan bilang gabay. Wika nito. Lingid sa kanyang kaalaman nagising si Pen. Narinig ang lahat ng sinabi. Kinabukasan nagising si Silab dahil may kung anong tumutusok sa kanyang tenga. Dali-dali itong dumampot ng palakol. Akmang iyahampas sa kung sino man ang may gawa nun nang makita si Pen. Gising na! Mataas na yung araw oh! Wika nito. Sabay takbo palabas ng lumang bahay. Ikaw kutong lupa ka. Humanda ka kapag nahuli kita. Dali-dali nitong hinabol si Pen. Laking gulat nang makitang nakatayo ang binata sa gitna ng daan. Akalain mo nga naman, isang tikbalang ang naggagala sa umaga. Sabihin mo sa akin, anong ginagawa niyo sa lugar na ito ng ganitong oras? Nakatitig lang si Pen sa isang lalaki. Wala ka nang pakialam doon. Pen, bumalik ka dito. Mapanganib ang taong yan. Wika ni Silab. Bata, kasama mo pala ang tikbalang na ito. Anong pangalan mo? Muling tanong ng lalaki. Pen-pen pong tawag nila sa akin. Kayo po, anong pangalan niyo? Tanong ng binata. Pen, makinig ka sa akin. Bumalik ka dito ngayon din kung ayaw mong mapahamak. Muling wika ni Silab. Napalingon sa kanya si Pen. Ngumiti ito. Nagpakilala ang lalaki sa pangalang Eliezer. Huwag kang mag-alala, Silab. Hindi niya ako kayang galawin. Hindi ba, Manong Eliezer? Wika ng binata. Nang mga sandaling ito ay nakahanda na si Silab para sumalakay. Oo nga naman. Yun ay kung sasagutin mo kung ano ang aking katanungan. Tugon ni Eliezer. O sige ho, magsalita po kayo. Nakita mo ba dito sa lugarang isang matanda na putol ang kamay? Ano po ang pangalan? Sa totoo, hinahanap ko rin po yung taong yun eh. Bigla ba naman akong iniwan ng walang pasabi? Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Nasaan si Tandang Munding at ang kanyang apa? Manong, mukha lang akong kolokoy. Pero hindi po ako nakikipagbiroan sa'yo. Hindi namin alam kung nasaan ang taong hinahanap mo. Muling tugon ni Pen. Dahil dito ay nag-init ang ulo ng lalaki. Inamba nitong sasampalin ng binata. Ngunit nanatili lang itong nakatitig sa kanya nang hindi man lang natitinag. Papalapat na sana ang kamay nito
Nang may kung sinong sumalo, hinagis siya palayo. Nag-angat ng tingin ng lalaki. Nakita nitong nanlilisik ang mata ni Silab. Nagbuga ng hangin sa ilong ang gabay. Itinutok ang palakol sa kanya. Wag na wag mo siyang pagbubuhatan ng kamay. Dahil hindi ako magdadalawang isip na pulbusin ka. Wika ni Silab. Tumawa ng malakas ang lalaki at naglakad papalapit sa kanilang dalawa. Sino nga na bang mag-akala? Ako mismo makakahanap sa natitirang kalahi ni Tiago. Matagal na kinatakutan ng lahi ko ang iyong ama. Pero nasaan siya ngayon? Kinakain ng uod sa ilalim ng lupa. Yun din ang mangyayari sa iyo. At ikaw naman tikbalang. Sisiguraduhin ko magsisisi ka sa pagingyalam. Iniharang naman ni Silab ang sarili upang maprotektahan si Pen. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago lumapat ang kamay mo kay Pen. Sa pagkakataong iyon, laking gulat ni Silab dahil nagpatiuna si Pen. Silab, sana hayaan mo ako makatulong. Sapat na ang mahabang panahong pagprotekta mo sa akin. Siguro naman, oras na para sabay tayong lumaban. Hindi sa pagkakataong ito, Pen. Ang kalaban natin ay ang mismong namuno sa pagpatay sa iyong ama. Siya si Eliezer. Kung ganon, mas malaki ang dahilan ko para harapin ang taong ito. Pag-uusap ng dalawa. Napapailing na lang si Silab dahil umiral na naman ang katigasan ng ulo ni Pen. Ngunit napagtanto nito na tama ang paslit. Kung ganon, humanda ka. Lalabanan natin ang taong ito. Wika ni Silab. Matapos magsalita ay naglaho ang gabay. Inakala ng lalaki na tumakas ito dahil walang natirang bakas mula sa nilalang. Tanging si Pen ang nanatiling nakatayo sa kanyang harapan. Nasaan ang gabay mo? Bakit kanya iniwan? Natakot na marahil ang tikbalang na yon. Ngayon, wala nang haharang sa gagawin ka. Pangaasar ng lalaki. Ngunit laking pagtataka nito dahil hindi man lang kinakitaan ng takot ang paslit. Nakangiti pa ito ng nakakaloko habang nakatitig sa kanya. Naglabas ng patalimang lalaki. Akmang sasaksakin na sana si Pen. Walang sabi-sabi ay humagis ito palayo. Hindi alam ng kalaban kung saan nagmula ang ataking iyon dahil wala naman siyang nakikita o nararamdamang presensya maliban kay Pen. Anong ginagawa mo dyan, Manong? Akala ko ba papatayin mo ko? Nakangiti si Pen habang nagsasalita. Marahang tumayo ang lalaki at muling sumugod. Ngunit ganun pa rin ang nangyari. Tila may kung anong hindi nakikitang puwersa ang pumuprotekta kay Pen. Sa sobrang galit, hindi na nito nagawang mag-isip. Paulit-ulit siyang umatake. Ngunit sa kasamaang palad, hindi man lang ito makalapit kay Pen. Anong problema? Bakit hindi ka makalapit? Alam mo, Manong, may pupuntahan pa sana ako At mukhang tatanghaliin na. Ayoko maglakad sa daan habang tirik ang araw Kaya kung wala kang sasabihin o gagawin, aalis na ako. Wika ng binata sabay lakad palayo. Sa sobrang inis ng lalaki, muli itong sumugod at sa pagkakataong iyon, hinawakan ni Pen ang kanyang kamay at paulit-ulit na sinuntok sa sikmura dahilan para unti-unti itong mawalan ng malay at bumagsak sa lupa.
Matapos itong gawin ni Pen, napagtanto ng lalaki na kaya pala hindi niya nararamdaman ng tikbalang dahil nasa loob ito ng katawan ng paslit. Muling nagpakita si Silab. Sa pagkakataong iyon dinampot nito ang lalaki at itinaas. Naisahan niyo ko doon Pero ayos lang. Dahil kahit papatay niyo ako, sigurado akong hindi kayo makakaligtas sa pag-iiganti ng mga kalahi ko. Wika na Eliezer. Matapos magsalita, kagad tinapos ni Silab ang buhay nito. Magaling, Pen. Halika na. Kailangan na nating umalis. Hindi na nagsalita ang binata. Sa halip ay naglakad ito palayo. Kasama si Silab. Hindi nito maipaliwanag ang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Natutuwa siya dahil nawala ang isa sa mga pumatay sa mga magulang. Ngunit nakaramdam din siya ng awa dahil nasayang lang ang buhay nito. Naramdaman naman ni Silab ang emosyon ng paslit, kaya muli niya itong pinagsabihan. Huwag mo sabihing naawa ka sa taong yan. Hindi mo siya dapat kaawaan, Pen. Wala silang awa nung pinagpapatay ang mga magulang mo. Kaya hindi sila karapat-dapat sa simpatya mo. Ayan ka na naman Umuusok na naman yung ilong mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako naaawa sa kanya. Siguro konti lang. Kasi nanghihinayang ako Sana kung tinularan niya si tatay at ginamit ang kaalaman sa pagtulong sa kapwa. Hindi siguro siya umantong sa ganyan. Wala tayong magagawa. Ito ang tadhanang nakalaan sa kanila. Pinili nila ang dang ito. Wala tayo sa lugar para baguhin yan. Halika na. Hindi tayo pwedeng magtagal sa daanang ito. Pag-uusap ng dalawa. Pinili ni Silab na tahakin ang daan papasok sa gubat dahil mas ligtas silang makakarating sa patutunguhan kung doon sila dadaan. Hapon na ng mga oras na yun. Malayo-layo pa ang kailangan nilang lakbayin. Bagaman hindi nagsasalita, ramdam ni Silab ang pagod kay Pen. Huminto ito sa paglalakad. Sinabihan ang paslit na magpahinga. Ay, salamat. Akala ko wala ka ng planong pagpahingayin ako Wika ni Pen. Sabay salampak sa isang puno. Dito tayo magpapalipas ng gabi. Hindi tayo pwedeng makita ng ibang tao, lalo pat kasama mo ko. Dumito ka muna. Hahanap ako ng makakain natin. Tugon ni Silab. Tumangulang ang binata. Ipinikit ang mga mata. Hindi nito namalayang nakatulog na pala siya. Nagising ito nang maramdamang may yumuyugyug sa kanya. Pagdilat ng mata, tumambad sa kanya ang isang matanda. Nagulat si Pen, kaya napasigaw ito. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Huwag kang lalapit! Wika ni Pen, habang nagkukumahog na tumayo. Huwag kang matakot. Hindi ako nananakit. Sino ang kasama mo dito? At bakit ka nag-iisa sa gubat? Tanong ng matanda. Nang biglang magsalita si Silab mula sa likod nito. Hindi siya nag-iisa. Tandang Simeon. Magkasama kami. Ay! Tigba lang! Ano ka ba naman? Teka, Silab, ikaw ba yan? Huwag mo sabihing ang batang ito ay si...
Opo, Tandang Simeon. Siya si Penpen. Ang anak ng pamangkin niyong si Isabel. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Salamat sa mga nagko-comment, nagla-like, nagso-subscribe. Malaking tulong yan para sa channel at sana palakasin natin yung horror community or yung community natin dito, mga kabayan. Kaya sana lagi kayo mag-comment, makipag-interact. At yun, abangan natin yung episode 3. Siguradong magugustuhan nyo rin yun. Salamat. Magandang araw mga kabayan, available na itong ating Habak de Lana San Benito. Ibig sabihin, pinagsama-sama na yung habak, lana sa San Benito sa iisang produkto. Para saan ang bisa nito mga kabayan? Una, kontralason, kontra-elemento o mga nilalang, impakto, maligno, kapre, tikbalang, duwende. Nagbibigay din to ng sabulag sa ating katawan, pampaswerte sa negosyo, may instruction kung paano siya gagamitin. Mabisang gamit to para sa mahilig mag-travel o mag-hiking, kontra to sa mga nanliligaw na elemento. Mabisang pangontra din sa mga mangkukulam, mga mambabarang. Ngayon, keychain to mga kabayan, so napaka-handy niya. Kasya nga to sa wallet Or kung gusto nyo, isabit nyo lang sa susi ninyo or sa bags ninyo. Meron akong 20 pieces nito. Mag-message lang or visit yung link para maka-order. Salamat.